Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video para hindi mo na makalimutan mamaya. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hi, Boss Kira. I'm back with some stories na naman. This one, halo-halo na po. Yung iba, experiences namin noong high school. And some are passed on to us by our butihing teacher. Nga pala, I studied sa isang renowned high school sa Davao del Norte. Hindi ko na lang po papangalanan yung school. Simulan na po natin. Amoy gisado. Marami na pong pagkakataon na nagtataka kami kung bakit merong amoy nagigisa. Akala namin sa kantin lang at may nilulutong ulam. But then, merong 2 beses na naamoy namin nito na wala namang nagluluto sa kantin. At meron pang isang pagkakataon na ewan ko kung pinaglololoko lang kami ng mga kaklase namin o totoo. Pero may nakita daw silang balat ng sibuyas doon sa kawayanan sa likod ng admin building namin. Malapit po pala yung room namin sa admin building. Anyway, marami na rin nagpapasalin-salin na stories na may mga nilalang nga na nakatira doon sa kawayanan na yon. So baka sila yung nagigisa. Gutom ata eh. Bell ring. Itong isa na to ay nangyari noong 2nd year high school kami. Nagkaroon kami noon ng isang role play para sa lecture namin sa English subject. At dahil dito, palagi kaming ginagabi sa room na yon para sa pagpapractice namin. Pero kadalasan, nagiging bonding night na lang din namin yon. Maingay kami. Hiyawan dito, hiyawan doon. Tawanan dito, tawanan doon. Tapos minsan nagtitrip pa kaming magtaguan. Explain ko lang po muna yung orientation ng room namin. Mga upuan ang nasa unahan. Then yung mga locker ay nasa likod namin. Tapos yung CR ay nasa may dulong kaliwa. Nakasandal doon yung maikling side ng upuan. Then yung likod ng locker ay yung quarters ni ma'am. Mga about 2 meters by 1.5 meters pa yung space na yon. Pagpasok mo sa quarters ni ma'am, nandoon yung table niya. Typical na table ng teacher. Yung may mga malaking space sa ilalim kung saan nakapwesto ang mga paa nila. And lastly po, enclose yung space ni ma'am. Ang dulong part nito ay dingding na ng CR. So one-way entrance and exit lang po. So eto na nga po yung kwento. Yung 2 kaklase ko nagtatago. Tapos ako naman, nalagpasan ko na kung saan yung pinagtataguan nila. Nasa ilalim lang pala sila ng table ng advisor namin. Pero hindi ko sila nakita. Kahit sinilip ko na yung ilalim nun. So naghanap pa ako sa iba. Hanggang sa napagod na lang ako. At nagpractice na lang ako ng mga linya ko. Dahil nga hindi ko sila makita. Tapos bigla na lang, kaming lahat na nandoon sa classroom ay nakarinig ng mga sigaw na nanggagaling doon sa advisor's quarter namin. Yung mga classmate ko pala yon. Tumatakbo sila papunta sa amin. At para silang mga kabadong-kabado. Namumutla pa at pawis na pawis. Hindi pa namin natatanong ang nangyari, ay nagkwento na agad sila. Nagtatago nga daw sila doon sa table. Nang makita nilang may dumaan. Alam daw nilang ako yon. Sumilip pa nga daw ako. Akala nila nakita ko sila, kaya nagtaka sila noong bigla na lang daw akong umalis.
Tapos maya-maya daw, may naglakad din daw na nakaitim. Black dress. Abot hanggang sahig yung dress nito. Naglakad daw ito papunta doon sa CR. Makalipas ang ilang minuto, may nagpatunog daw ng bell na nasa table ni ma'am. Nung oras na yon, wala namang tao na malapit doon sa table na yon, maliban nga sa kanilang mga nagtatago. At yung naka-black dress naman daw, hindi na bumalik sa dinaanan. Doon po sa direksyon na pinuntahan ng nakadress, wala pong ibang lulusutan. Wala po siyang mapupuntahan doon, since pader na nga lang yung dulo ng quarters ni ma'am. Kaya ayon daw, umalis na sila sa pinagtataguan nila at nagsisigaw. Hingal na tumatakbo papunta sa amin. Wala pong may nakaitim sa amin nung oras na yon. At busy po ang lahat sa pagpapractice. Noon nga pong nagtatago sila. Ito po yung unang pagkakataon na nagkaroon ako ng ganitong karanasan. Kalampag sa ICT Lab. Nangyari to isang hapon. Recognition na noon ilang araw na lang. At yung section namin ang naatasan na gumawa ng invitations at iba pang mga document para sa event na yon. So one time, ako at ang kaklase kong si Adi, hindi niya po tunay na pangalan, nakigamit ng computer sa ICT Lab. Natagalan po kami doon dahil nagtatalo pa kami sa right positioning ng mga event details, kung ano ang font na gagamitin, backpage, at kung ano pang mga detalye sa designs. When suddenly, nakarinig kami ng mga ingay na nanggagaling sa kabilang ICT Lab. Parang may mga naghihilahan ng upuan, tapos may mga nagtatype sa keyboard. Marami naman na kaming naririnig na haunted stories from that building, pero yun yung first hand na maranasan namin yun. At ayun nga, dahil doon minadali na namin yung ginagawa namin. Lalo't na-realize namin na kami na lang pala ang tao doon sa buong building na yon. Dahil busy na rin ang ibang mga estudyante at teachers sa pagpe-prepare ng recognition. Old student. Isang gabi, pauwi na lang kami nito. May kinailangan kaming i-practice ng mga presentations nun. Nauuna akong naglakad. Ayaw ko kasing maghintay sa kanila. Bagal Pero dapat tsinaga ko na lang yung kapagalan nila. So nauuna nga ako. Nang bigla na lang, may isang estudyante ang naka-uniform ng khaki pants at white collar na uniform ang bigla na lang sumulpot out of nowhere. Tumakbo siya patungo sa direksyon ng learning center namin. Yung 2-story building na yon ay hanggang 5 PM lang yung classes. Alas 7 na nun at patay na rin lahat ng ilaw doon sa building na yon. So ako naman, kahit nagtataka, sinundan ko pa rin yung estudyante. Then bigla akong tinawag ng guard at tinanong kung saan daw ba ako pupunta. Sinagot ko naman, susundan ko kako yung batang pumasok doon sa building. Tapos ang sabi ng guard, huwag ko daw siyang tinatakot. Tinignan ko naman siya na may pagtataka. Tapos hinawakan niya ako. Ang sabi niya, "Langga, wala akong nakitang may tumakbo papasok doon. Ikaw lang yung nakita ko. Nandun ka pa lang sa may paliko, nakita na kita. At wala kang kasabayan o nauunang tumakbo sa'yo." Nanlamig po ko noon at natulala.
Then narinig ko na yung ingay ng mga kaklase ko. Doon pa lang ako medyo nabalik sa diwa ko. Nabother ako sa estudyante na yon. Kaya the next day, nagtanong ako sa mga teachers tungkol doon. At ang sabi ng isa sa kanila, dati daw, khaki pants pa daw yung uniform sa school na yon. At maraming mga estudyante ang namatay, nagpakamatay at itinapon sa pinagpatayuan ng building na yon, na mas dumagdag pa sa kilabot ko. Yung school po namin na yon ay dati palang public cemetery. Ito naman po ay ibinahagi sa amin ng aming English teacher. Hindi ko na lang siya papangalanan ha. Basta si ma'am. Meron daw isang kilalang school na maraming haunted stories. So ito po yung isinare niya sa amin. Ang babae sa salamin ng CR. May 2 students daw ang nagpaalam sa teacher nila na magsi-CR. Siyempre pinayagan ng teacher. Nga pala, body system daw po sila kapag may lumalabas ng room nila. Tapos yung CR, medyo may kalayuan doon sa room nila. Nasa dulo pa daw ito bago maghagdan. May 3 cubicles yung CR. At lahat yon ay nakaharap sa salamin. So balik tayo. Yun na nga at tumihi na nga yung 2. Yung isa, natagalan bago natapos. Sobrang pigil daw ata, kaya maraming inilabas. Paglabas daw niya ng cubicle, nakasarado pa yung isang cubicle. Kaya nag-antay daw muna siya. Pinagsasabihan niya pa raw yung kasama niya na ba't ang tagal-tagal nito. So humarap muna siya sa salamin at nagayos ng buhok niya. Tumagal pa ng tumagal. Then nung magsasalita pa sana siya, biglang nagbukas yung cubicle. Pero sa gulat niya, wala daw tao doon. Sisigaw na raw sana siya nang bigla siyang may nakita sa tabi niya. Pareho silang nakatingin sa salamin. Nakasuot daw ito ng kulay puting dress at mahaba ang buhok nito. Pulang-pula ang mga mata at titig na titig sa kanya. Sa takot niya ay nagdasal siya sa pag-aakalang aalis yung entity. Pero sa pagkagulat niya, sinasambit din nito yung panalangin na sinasambit niya. Kumbaga, parang pambababoy ng Hail Mary yung sinasambit ng babaeng nakakatakot. Pumikit na lang daw yung estudyante at napasigaw na lang sa isip niya ng, Lord, tulungan niya po ako. Since hindi na rin siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Then suddenly, may biglang sumigaw galing sa labas ng CR. Ang sabi, Bes, ang tagal mo namang umihi. Ano ba? Nagre-ring na yung bell oh. Doon lang daw nakagalaw yung estudyante. At putlang-putla ito paglabas niya. Sobra siyang nilamig at pawis na pawis. Buti na lang at nakalakad pa rin siya pabalik ng room nila. Akay-akay na nga lang siya nung kasama niyang kaklase. Footprints sa blackboard. Sa kalagitnaan ng isang seryosong discussion sa isang subject, may napansin daw yung mga estudyante.
nagkaroon daw ng maiitim na marka ng paa doon sa blackboard nila. Tumuloy daw yung mga marka na yon paakyat sa kisame. Sigawan na daw silang lahat nun sa room dahil wall to ceiling na nga yung footprints na yon. Naglabasan daw silang lahat nun dahil sa takot. Nung sumunod na araw, wala naman na daw yung mga marka. Nga pala, na-discover namin later on na school pala namin yung tinutukoy ni Ma'am that time. Lakas trip eh. Sabi, di raw kami tinatakot. Singit ko na lang din po pala tong story na to sa elementary school ko. Isa itong Catholic school. Grade 5 student ako nung ma-experience ko to. Konting background lang po. Itong taon na to, maraming napapabalita na sinasapian at pinagpapakitaan ng mga pugot na madre at mga pari sa CR. Yung mga sapi, doon nangyayari yun sa room malapit sa CR. Yung room namin noon malapit sa CR. At never kong inisip na may ma-experience pala akong kakatwa. Hindi talaga ako naniniwala sa mga sapi. Pero yung mga multo, naniniwala naman ako. So ito na yung story. Isang hapon, nagsiuwian na yung mga classmates ko. And since wala pa yung sundo ko, tumambay na muna ako sa room namin. Andyan pa rin naman yung teacher namin noon. Naisipan kong magwalis at magayos ng mga upuan. Pampalipas oras lang. Nagwawalis na po ako noon. Mula sa likod, papunta sa harap yung ginagawa kong pagwawalis. Tapos sa aisles ng mga rows. Nasa kalagitnaan na po ako noon. Nang mapansin ko na parang may nagwawalis din doon sa kabilang aisle. Samantalang ako lang naman ang mag-isang nagwawalis noon. Pero hinayaan ko na lang. Tinutulungan naman ako eh. Pero somehow, nakakatakot pa rin yung way ng pagtulong niya. So ito lang po muna. I'll share my uni days in a separate message. Sobrang haba na eh. Looking forward na marinig ko ulit ito sa narrations mo. Again, this is Ken. Magandang araw, Kuya Kira. Silent listener niyo po ako at bihirang mag-comment sa mga uploads ninyo. Recently lang ako nag-iingay-ingay sa mga comments at sa live mo. Magtatatlong taon na po akong nakikinig sa inyo at ubos ko na rin po lahat ng stories nyo dito sa YouTube channel nyo. Nakaka-excite na mapakinggan na ma-narrate nyo naman po yung story ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang York. Ang makulit nyong listener na lagi na lang may long last letters sa mga comments. Ang story po na ikukwento ko sa inyo ngayon ay ang experience ko sa nursing hall namin dito sa university kung saan naman ako nagtuturo ngayon. Dati akong estudyante dito sa university na to at ngayon naman ay isa ng guro. Di ko na po sasabihin ang pangalan ng paaralan. At babaguhin ko rin po ang mga pangalan ng mga tao sa storya na to para na rin po sa privacy nila. Bali-balita dati sa university na wag kang aakyat sa nursing hall ng mag-isa, lalo na pag pagabi na. Mga bandang alas 5 ng hapon hanggang sa tuluyang maggabi. Meron daw kasing entity sa nursing hall nasusundan ka hanggang sa makababa ka ng hagdan. Pero hindi kami nakikinig at sadyang matitigas talaga ang mga ulo namin.
Ang unang karanasan ko sa nursing hall na yon ay noong grade 11 po ko. Ang classroom po namin noon ay nasa 3rd floor ng main building, sa may tapat ng hagdan pababa ng 2nd floor at paakyat naman ang 4th floor, kung saan sa 4th floor nga nakalocate yung nursing hall. Lagi naman na akong naglalakad sa nursing hall dati dahil pinupuntahan ko yung teacher namin para tulungan siya sa pagbubuhat ng mga materials niya. At isang palapag lang din naman ang pagitan ng classroom namin sa nursing hall, kaya madali lang naman maakyat. Ito pong experience ko na to ay naganap ng gabi. Hindi ito katulad ng ibang pagkakataon na pinupuntahan ko si ma'am na mga 2:00 ng hapon. Sa pagkakaalala ko noon, ay nagfi-film kami ng short movie namin para sa isang subject namin noon, Media and Literacy. May scene kasi sa film na dapat nasa madilim na lugar kami. Yung scene kasing yun, parang may binubuli, tapos may 2 bully na itinutulak-tulak si binubuli sa dilim. Alam namin kailangan namin ng maraming kasama sa mga oras na yon. So, ganito nga Kuya Kira. Siyam kaming umakyat nung time na yon. 2 gaganap na bully na sina Jobert at Nico. Isang gaganap na binubuli, si Joy. Direktor namin na si Jello. Yung videographer na si Michael. Taga-flash ng ilaw na sina Yara at Aji. Si Gerald na taga-document naman, na may hawak na cellphone pang document. At ako na taga-check ng microphone ng mga gumaganap. Okay naman ang filming namin. Pamula sa paglalakad ni Joy mula sa hagdan hanggang sa matapat ng room 410 ng nursing hall, kung saan nakalagay yung mga fake corpse na ginagamit as representation ng mga nursing. Yung scene na ginagawa kasi namin, ipapasok si Joy sa loob ng room 410. Tapos parang magpapanggap siyang natatakot dahil ilalak siya sa dilim. Tapos kakalampagin niya yung salamin sa pintuan ng room dahil nga hindi siya makalabas. Alam namin sa mga sarili namin na hindi siya dapat ilak doon dahil mga wala naman kaming susi. So nagpretend lang kami na inilak siya. So yun nga, na-film na namin yung scene na yon. Paghagis nila Jobert at Nico kay Joy sa loob ng room, ay isinara na nga nila yung pinto. Nagulat kami na kinalampag agad ni Joy yung salamin ng pinto at kitang-kita namin ang galing niyang gumanap. So sinot na namin yung ekspresyon niya. Ang lakas ng kalampag niya. Nagmamakaawa talaga siyang mabuksan yung pinto. Pero ang ikinatindig ng mga balahibo namin ay yung sinabi ni Joy. Guys, nalak ako. Guys, nalak ako. Tas nagtataka man, ay pinihit namin yung pinto para mabuksan. At pare-pareho kaming nagulat nun kasi ayaw talaga nitong mabuksan. Napahinto kami sa pagpihit ng doorknob ng pinto nung tumigil sa pagsigaw si Joy at para ba siyang natuod sa kinapupwestuhan niya. Bakas sa mukha niya yung takot, tapos pumikit-pikit pa siya. May ibinubulong siya nun, kaso hindi namin naririnig. Sa sobrang takot ng mga kaklase namin, ay napasandal sila sa pader, sa tapat lang ng pintuan ng room 410. Ako naman, naglakas loob akong lumapit sa pinto dahil ramdam ko yung takot ni Joy habang nakurap-kurap at may binubulong. Inilapit ko yung tenga ko sa may salamin ng pinto. Doon ay narinig ko na yung ibinubulong niya. Sabi niya, "York, tulungan niyo ako. Mag-isa lang ako dito pero may nakahawak sa balikat ko." Grabe yung tindig ng balahibo ko noon. Pinilit ko na talagang mabuksan yung pintuan noon.
Sinipa ko na rin para magbukas. At nung nagtry ako, hindi gumana. Kaya pinasipa ko kina Jobert at Nico. At sa wakas ay nabuksan naman. Pagbukas ng pinto, ay nagsitakbuhan na agad kaming lahat pababa ng room namin kung nasaan yung iba pa naming mga classmate. Grabe yung hingal namin noon pagbaba, kaya naman nagsiupo na muna kami sa mga upuan namin. Nagtataka yung mga classmate namin. Bakit daw kami nagsisihangos? Wala kaming ibang nasabi, kundi si Joy kasi. Nagsilapit ang lahat kay Joy at tinanong kung anong nangyari sa kanya. Bakit siya daw ang binabanggit namin? Yung sumunod niyang ikinuwento ay lalong nagpatunay sa amin na hindi kami dapat umakyat sa nursing hall sa mga ganoong oras. Sabi ni Joy, pagkahagis daw sa kanya na Jobert at Nico, nakaramdam agad daw siya na parang may mga nakatingin sa kanya mula sa likod kung saan nakalagay yung mga fake corpse. Nung isara na daw yung pintuan, hindi niya raw ito mabuksan. Kahit nung nagsabi na ng cut si Jello. Gusto niya daw po talagang lumabas. Kaso naramdaman niya na may humahagod sa likod niya na kamay. At bumubulong pa raw ito sa kanya ng sabing bawal dito eh. Ba't nandito kayo? Ganon daw po yung sinasabi bago may humila sa buhok niya pataas na para ba siyang gustong buhatin o saktan. Lahat kami naramdaman yung pagtaas ng balahibo ni Joy habang nagkukwento siya sa amin. At sinabi niya rin sa amin na ayaw niya na raw pong bumalik doon para sa retake. Wag na lang din daw po namin gamitin yung clip na yon para sa final layout. Dahil daw baka may makita daw po kami. Nung uwian namin, balak sana naming samahan si Joy papuntang simbahan. Kaso sabi niya, siya na lang daw mag-isa kasi parang gusto niya daw pong dumiretso sa lola niya na may alam sa mga pangontra ng bad energy pagkatapos niya raw magsimba. Yung time na magpapasa na kami ng mga clips, nagkagulo kami sa editing. Kasi nung doon na sa part ng clips na nagfi-film kami sa nursing hall, walang ibang nakikita sa video kundi itim lang. Yung sound lang din sa video ay parang isang mahabang sigaw. Tapos katahimikan. Wala nang kahit anong tunog. Para bang nakamute yung video. Doon pa lang, naisip na namin na wag na lang i-disclose yun sa mga teachers at i-delete na lang yung video. Ang ginawa na lang namin ay iniba na lang namin yung theme ng film namin at wag na lang sa school mag-film. Grabe na yung takot namin noon sa nursing hall dati. Pero para sa akin, hindi ko na siya dapat katakutan kasi ngayong teacher na ako, imposibleng hindi namin madaanan yon. Sorry po Kuya Kira if magulo yung story ko. Pero yan yung pinakaunang experience ko or namin dito sa university. Next time isusulat ko naman yung iba ko pang experiences na gusto ko ring i-share dito. Thank you po. Ingat po lagi. Hi po, Boss Kira.
Ako po ulit ito, si Vince. Yung nagkwento ng e-library at yung tatlo sila. Share ko po itong experiences ko na medyo recent lang nangyari. Umpisahan ko na po. Bilang isang nakakakita ng mga hindi dapat nakikita ng mga tipikal o ordinaryong tao, nasanay na lang din ako. Bale ito pong kwento ko, dalawa ang setting. Isa sa school, isa sa bahay. Yung sa school po muna. Tandaan niyo pa ba yung kwento ko doon sa bata sa e-library? Connected po ito. So bumalik po ako sa school ko. Kasi gusto ko pong balikan at makipag-catch up sa mga teachers ko dati. Naglibot-libot muna ako. Habang naglilibot, napagdesisyonan kong dumaan doon sa likod ng e-library kung saan ko nga nakita yung bata. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa yon. Pero parang may nag-uudyok sa akin na dumaan ulit doon. And before I knew it, nandoon na ako sa mismong part kung saan ko nakita yung bata. Kinabahan ako pero hindi ko alam kung bakit. Pero parang alam kong hindi maganda ang mangyayari. Ganun kasi palagi, Boss Kira. Pag kinakabahan ako ng walang dahilan or bigla na lang, ay paniguradong may nangyayaring supernatural. Madalas po itong mangyari kapag mag-isa lang ako. At mag-isa nga ako nung time na yon. Hanggang sa marinig ko na may bumulong. Bakit ka tumakbo? Bakit mo ako tinakbuhan, kuya? Ang sama mo. Pagalit yung tono nito. At doon ko naalala yung bata na nakita ko sa likod ng e-library kung nasaan nga ako nung mga oras na yon. Kinilabutan ako ng sobra nun kasi naririnig ko siya. Sumisigaw. Umiiyak. Parang galit na galit. Humingi ako ng tawad pero hindi siya tumigil. Patuloy lang siya sa pagsigaw sa may tenga ko. Ang sama-sama ko raw. Paulit-ulit ko yung naririnig sa kanya. Hanggang sa nahilo na ako at napaupo. Doon, Boss Kira, sa loob mismo ng e-library ay nakita ko siya ulit. Nakatingin siya sa akin at nanlilisik yung mga mata niya. Nanigas ako sa kinauupuan ko kasi bigla akong naalarma nang malaman kong 6:00 na pala ng gabi at madilim na. Kung natatandaan niyo po yung description ko dati doon sa likod ng e-library, ganun pa rin yung itsura niya. Walang pagbabago. Walang matinong ilaw at napakadilim. Nagsimula na akong magdasal. Pero mas lalo lang akong natakot nang marinig kong may sumasabay sa akin. Pagmulat ko ng mata ko, putya, nasa harapan ko na yung bata. Nagdadasal din. Sumasabay sa dasal ko mismo. Tapos bigla siyang nagsalita. Dasal tayo, kuya. Hindi gumana yung dasal ko nung pinatay nila ako eh. Boss Kira, nung panahon na yon, akala ko katapusan ko na. Kasi titig na titig talaga siya sa akin eh. At ramdam na ramdam ko yung galit. Nalilisik yung mga mata niyang nakatitig sa akin. Kuya, bakit mo ko tinakbuhan? Tanong niya ulit sa akin. Wala akong naisagot hanggang sa may tumapik sa balikat ko. Napasigaw ako noon sa gulat. Yung security guard pala. Pero nagtaka ako noon kung bakit parang nangunot yung noo niya na parang alam niya yung nangyayari. Hatid na kita sa gate. Anong oras na rin Hindi na pwede ang katulad mo dito. Makahulog ang sabi ng guard.
at sinamahan niya na nga ako hanggang sa may gate. Nakita mo rin? Nagpakita na siya sa'yo, no? Huwag ka nang dadaan ulit doon, maniwala ka sa akin. Bulong ng guard na para bang winawarningan ako. Tumango na lang ako noon at naglakad na palabas ng school. Pumara ako ng jeep at sumakay na pa uwi. Dito na po yung second story ko. Nung nasa bahay na ako, agad na akong natulog. Hindi na ako kumain o nagbihis dala ng pagod at pati na rin ng takot. Tapos, ayun na naman yung feeling na kinakabahan ako nang wala namang dahilan. Napamura ako ng mahina. Nasundan pa yata ako. Naupo ako at nagpalinga-linga. Tinitignan ko kung nasa kwarto ko ba siya. Anak ng... Hanggang dito ba naman susundan mo ko? Patawad kung tinakbuhan kita noon. Natakot ako eh. Sinubukan kong makiusap at humingi ng tawad. Pero walang sagot. Kinabahan ako lalo. Kaya naman lumabas na muna ako. Nagpunta ako sa barangay hall namin para maki-wifi. Free wifi kasi dun eh. At may mga tao naman kaya feeling ko kahit papano safe ako. Akala ko lang pala yun. Kasi habang naglalaro ko nun, nagdadasal ako sa isip ko. Hindi po yung mga memorized na prayer kasi mas mataas ang tsansa na sabayan ka talaga nila. Nabasa ko yun pag uwi ko kasi sinearch ko. Kaya naman nagdasal ako sa isip ko ng sarili kong prayer. Maya-maya, may naramdaman akong malamig sa likod ko habang nakaupo ako malapit sa bahay ng kaibigan ko na nakaharap lang din sa barangay hall namin. Hindi ako lumingon kasi alam ko na kung sino yung nasa likod ko. Ilang saglit pa, habang naglalaro, ay may nakita ako sa peripheral vision ko. Maliit na figura. Putya. Hanggang dito talaga eh. Bulong ko na narinig pala ng kasama ko. Ang alin? Yung top? Oh, push mo na. Sabi niya. Nag-ML kasi kami nun. Tapos, biglang tumabi yung figura sa akin. At tama nga ako. Yung bata nga yun. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Tinapos ko na yung laro at saka pumunta sa simbahan. Kinausap ko si Father at may mga sinabi at ginawa siya habang ipinagpe-pray over ako. Sabi ni Father, matindi daw ang galit nito. Ano daw bang ginawa ko? Ikinawento ko naman kay Father ang simula ng encounter ko doon sa bata na yon. Nakinig naman siya at tumango-tango. Maya-maya ay nagdasal siya at parang may kinakausap. Ilang saglit lang, nawala na yung kabang nararamdaman ko. Tinanong ko si Father at ang sabi niya lang, maayos na daw ang lahat. Nagalit lang daw ito ng gusto dahil sa ginawa kong pagtakbo sa kanya. Marahil ay nagtampo raw ito nung una. Pero dahil nga hindi na ako bumalik nun, kalaunan ay naging galit yung tampo. Nagpasalamat ako kay Father tapos ay umuwi na ng bahay namin. Hanggang sa pagtulog ko, hindi nawala sa isip ko yung mga nangyari nung araw na yon. Kinaumagahan naman, naging normal na ang lahat. Wala na akong nararamdamang palatandaan ng supernatural. Hanggang dito na lang po, Boss Kira. Thank you and God bless po. More power to your program.
Yo Kirara, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.